My superpower is that I am a big believer. That is really my superpower. Naku anak, first question pa lang yan eh, mapapaiyak na ako. Dito ako ngayon sa podcast room ni Nix. Thanks anak ha. Parang Buenamano yata ako dito ah. Buenamano. So, I feel honored. I feel privileged na ako yung magbubuenamano dito. So, happy naman. Ito, what was your very first job and what did you buy with your very first paycheck? Very first job? You mean, pag sinabi mo bang job ay yung may boss ako? Ganyan? Kasi kung may boss ako, ano yan eh, as an employee, parang ang bilang boss, parang anak ko na kayong lahat. Hindi kasi ako ever since nag-employ dahil alam mo na, kapag asawa na maaga, tapos maaga ako nagkaanak. So ever since talagang nasa sales ako, tsaka freelancer, para kasi kailangan flexible. Pero sa pagiging boss, sa pagkakaroon pala ng boss or pagiging employee, ano agad ako eh, nasa marketing. Marketing manager kaagad ang naging role ko dahil nadala ko yung experience ko bilang freelancer nga sa isang manpower agency. Yan yung first job ko. At ang una kong binili, gamit ng mga bata sa school. Sa aking first salary. Oo, yun. Pero po siguro kahit growing up, yung parang yung mga racket-racket, nasama sa mga while you're a student, pero po bang gano'n? Ay, anak, 10 years old ako, nagpabili ako sa inay, I remember, nagpabili ako sa inay ng one pad ng writing pad. Pagkatapos ni-retail ko sa mga classmates ko. Kasi syempre, minsan may mga kaklase ka na naiiwan yung papel nila. So, kailangan bumili ng papel instead na pupunta pa sa canteen. Sa akin na sila bumibili. So, yun yung first na pag nakita ko na magaling ako yatang magbenta. So, 10 years old ako noon. At saka isa pa, isang big bag ng candies. Parang candy mint yun eh. Ni-retail ko rin sa mga kaklase ko. Yun yung una ko na parang exposure sa pagiging negosyante yata. Doon yun na-realize na may potential kayo sa sales? Oo. Parang sabihin na natin na parang nasa dugo ko yata ang magbenta. Parang gusto ko laging meron akong parang profit. Magaling ako sa wholesale tapos nire-retail. Di ba ang inay, merong business nun? Ano pong naging parang participation nyo or paano kayo nakatulong dun sa business ng inay back then? Ang unang business ng inay na kung saan ako at mga kapatid ko nagkaroon ng participation na meron ng inay na sewing company. Meron siyang 30 sewing machines. Meron siyang mga tao. Pagkatapos, me and my sisters, tumutulong kami sa pag-finish na ng mga tela na ginagawa nila. Yun yung mga embroidery. Tapos tumutulong kami sa nasa finishing touch na kami. Doon kami may participation. Okay. And then, moving on po, was there a moment in your career when you felt you finally made it or proved someone wrong? Yung parang, okay, parang I think I'm successful in what I do. At saan ko ba na-realize na successful na ako? Feeling ko naging successful na ako nung nakakapag-close ako ng ng insurance plans. Nagbebenta kasi ako ng educational plans noon na each time na i-deliver ko yung value ng having a prepaid educational plans para sa mga bata at saka yung insurance. At nakakapag-sign up ako ng mga clients, parang feeling ko successful ako noon. Successful ako kasi sinabay ko yun sa pagpapalaki ko sa inyong tatlo eh. Wala pa si Nikki noon. Tatlo pa lang kayo talagang ever since nag-insurance na ako para nababalance, alam mo yun. Okay, speaking of
insurance and other aspects nga ng sa sales, do you consider po na ano yun, isang professional risk or parang biggest professional risk na tinake nyo yung pagpunta sa sales, or do you think yun yung natural path ng after nyo mag-graduate? Natural path siya para sa akin dahil wala akong option na makapag full-time employee as in 9 to 5 because nga I'm raising for the four of you eventually. So, hindi option para sa akin ang mag-empleyo dahil unang-una during the 80s naman, hindi ka talaga employable kapag married with children ka. Isa yung aspect siguro. At saka, dahil din siguro, gusto kong pagsabayin ang pagiging career woman and at the same time mom. Ayokong totally na iiwan kayo sa nannies lang at saka gusto ko talaga yung flexibility ng being in sales or being a professional salesperson. At Sige. saka, let's face it, mahirap ang sales pero it's rewarding. Matyaga ka lang. Sige po, pero ayaw kong tanungin yung magiging employment history nyo na parang resume. Pero pwede po kayong, kung maglalatag tayo ng timeline, pwede nyo po bang i-discuss yung mga career, or ikwento sa akin yung mga career milestones ever since nag-work nga kayo? Oh, sure. Siyempre, actually baby ka pa, nag-insurance nga ako niyan para merong extra income. Ayaw ko kasi nung wala akong sariling income. Ever since yun yung prinsipyo ko, gusto ko meron akong sariling kinikita, kahit sabihin natin hindi malaki, pero I feel na meron akong boses kahit papaano kung kumikita ako at nakakapag-contribute sa expenses sa family. So, yun yung principle ko. Tapos, yun, naging insurance ako. Tapos, while living abroad pa nga, parang 1 year, 2 years old ka siguro noon, I was actually making yung home decors sa crafting. Sinubukan ko rin yan eh. So, kasi may time. When you were in school, nagagawa ako ng mga home decorations na binebenta ko noon sa mga expat wives, I remember. Kasabay mayroon nga yung insurance ko naman, noon naman yun sa aking mga fellow Filipinos na nag-i-invest para sa education ng kanilang mga anak. So, iyon. And after that, nag-business, isinabay ko yung sa fashion, pagre-retail ng mga damit, buy and sell. Tapos, syempre, nagtayo din ng business na laging katulong ako sa marketing, sa sales. At nag-real estate ako dyan. Dyan ako natutong, kumbaga, bigger scale na. Natuto na ako mag-real estate. Nagkuha ako ng exam para maging license. Dahil pag license ka, mas malaki yung opportunity mo na makakapag-offer ka ng iba't ibang services mo sa hindi lang individuals, kundi sa mga companies din. Ano pa ba? Retail. Nag-direct selling, network marketing. Yan yung mga ginawa ko. Sabi ko nga, they all contributed to what I am now. Hindi ko masasabing one is better than the other eh. Kasi the principle of sales, the principle of marketing, iisa yan eh. Kahit anong produkto, it's you finding the value of what you're selling and presenting it to the person who really needs it. At pagka yun, nagiging, kahit saan mo ko dalhin siguro, at alam ko yung binebenta ko, parang alam ko yung kung sino nangangailangan sa kanya. Opo. Speaking of real estate, parang nung mas naging aware na ako na kung ano yung ginagawa nyo, by yun nga, yung late nights or super early morning, umaalis kayo, and late nights dumadating. Dito yung real estate, and you're doing network marketing on the side na you're encouraging me to do it as well because maraming mga young professionals ang gumagawa nun at that time. So, take me back to that experience while doing real estate, tapos you're doing network marketing. Paano kayo na-introduce doon sa network marketing? And sa tingin nyo, bakit yung nakitaan ng potential? Kasi ang daming nagiging network marketing ngayon. Hanggang ngayon, ang dami pa rin yan. Ano pong nakita nyo sa kanya back then?
Back then, nakita ko yung potential ng network marketing. Sabi ko nga, kung nakita ko kaagad yung network marketing noon, there's really nothing wrong with it. Kasi, nandun yung, kung ano yung effort na binibigay mo, you have the potential to really make it big. At there's really nothing wrong with network marketing. Actually, wala. Kasi may system na siya na in place at ifa-follow mo na lang siya. Siyempre, of course, hindi mo naman lahat ng network marketing maganda, 'di ba? Pipiliin mo din yung produkto na yung value na may bibigay mo sa iyong potential clients, talagang hindi ka mapapahiya. Kasi syempre, importante din yun dahil, okay, there's a company behind the network marketing that you're doing, pero yung face mo, yung reputation mo, nakataya din. So you really have to be careful. You really have to do your research din kung gaano ka-stable yung company. And sinabay ko na rin siya sa yun nga, pag real estate. Kasi ang real estate, sabihin natin, malaki ang income dyan. Pero you don't sell a real estate property every week or every month, di ba? Yun nga, high ticket kasi siya. Pero kung depende sa amount or sa value ng binebenta mo, meron kang binebenta na pwedeng mabenta mo ng isa in 1 month, meron namang bigger properties na sometimes it really takes years. Pero pagka nag-consummate naman yung sale, para ka namang nakabenta na parang na-cover na yung 5 years, parang ganon. So, syempre, ang network marketing, yun yung pang everyday natin. Inaano, kasi meron akong ginawa na network marketing na meron siyang retail aspect. So, meron siyang mabilis na sabihin na income na pumapasok dahil ganong retail aspect niya. Okay po. So, ang ano po kasi, by now, may reputation kasi ang network marketing na maraming sasabi, scam, yung nasa taas lang daw yung yumayaman, ganyan-ganyan. And I'm sure, napagdaanan nyo yun, narinig nyo yung mga issues na yun. Siyempre, ang hirap din makaklose ng sales dahil ng mga ganong issues. Ano sa tingin nyo po yung, kayo personally na na-handle na based sa mga ganong comments? Actually, yung mga tao nagsasabi na scam yan, na hindi totoo yan, na yung nasa taas lang ang kumikita, it's actually the lack of education. And what we do, we as successful networkers, we as businesswomen, our main job is to educate them first. Actually, it's not pressure selling or anything like that. Kasi kapag naintindihan naman nila, hindi mo sila kailangan na pilitin eh. So, mainly, our main job is to educate muna. So, yun, kapag naintindihan nila, nakikita nila yung value o yung katotohanan at hindi yung basta narinig na lang nila na, yung nasa taas lang ang kumikita o kung sino lang yung nauna. So, mainly, education. Ito po. Okay. Hindi guys, Speaking of ano po kasi maraming kaya nag-focus ako dito kasi mas doon ako naging aware na nagwo-work kayo, yung kinakain natin, pinapambao namin, galing sa network marketing. Kaya nung nag-network marketing ako back then, lagi ko o pag may nag-aalok sa akin, I have high respect sa mga network marketers because yun ang bumuhay sa amin nung growing up. And ang hindi nakikita ng madami, yung ginagawa nyo on the side. Kasi hindi nga lang every week, sabi nyo nga, hindi every week may close ng sale, may benta, may pasok sa network marketing. Ginagawa nyo yung real estate and other stuff on the side. Pwede po ba kayo makapag-share kung ano yung mga ginagawa nyo, mga racket on the side, kasabay nitong network marketing din? Okay, syempre, of course, during that time, full-time ako nag-employo eh. Kaya hindi nyo na ako masyado nakikita kasi paglabas ko nga ng 5:00, eto na, yung side hustle nga, nag-real estate ako, tapos at the same, kung hindi ako nasa real estate, yung network marketing nga ang ginagawa ko. So, sabay-sabay talaga sila. So, kung yun nga, hindi naman tayo nakakabenta lagi o everyday, meron akong sweldo na naasahan natin na pangbayad ng tuition fee, ng bills, ng yun. So, let's say, hindi mo talaga maaasahan na everyday kang kumikita sa
network marketing, pero meron akong, ang pinaka-backup ko during that time, ay yung munang aking regular employment. So, yun. Ganun ko siya pinagsabay. Kumbaga, na-synchronize. Opo, kumbaga, dahil lamang may mga promise ng high potential na income, hindi ka agad No, anak. magre-rely at Yes, ang high potential, sabihin na natin na ang income, potential is there, but you work for it. Hindi yan ibibigay sa'yo, o hindi may nag-promise sa'yo na kikita ka ng ganito, ay automatic yan. You have to do your own work. Kaya nga, network. Di ba? May kasamang work. Hindi pwedeng nag-sign up ka, automatic na may pumapasok na pera sa'yo. Hindi ganun yun. Opo, speaking of, yun nga, sabi nyo, sa networking, you educate, you teach people. Hindi lang sa networking, but is there someone na parang naging mentor nyo or parang gusto nyo bigyan ng shoutout ngayon na maraming skills na itinuro sa inyo?